Sa pagsilay ni Tadag sa labas ng bahay, doon bumungad sa kanya ang mga aswang na nagmamasid sa malayo. Ang mga kauri nitong nasa anyong hayop, abalang-abala sa paghuhukay sa bakuran ng tahanang yon na para bang meron itong hinahanap. Nang masipat naman siya ng mga ito, bahagya naman yung natigilan habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Maya-maya pa, nang magkaharap na sila, nasipat naman ito ni Tadag na bumabalik sa orihinal nitong kaanyuan. Dahil sa ginawa ng mga ito, bahagya naman siyang napaatras habang patuloy na nakikiramdam. Nakahanda na rin ang kanyang punyal upang kung sakali mang may sumugod, madali niya yung makukontra. Sa paglitaw ng dalawang lalaki na nanggaling sa iisang balat kayo nito, halos hindi naman niya maiwasang mapaisip. Dahil yon ang unang beses na makasilay siya ng aswang na nagsanib para makabuo ng hindi pangkaraniwang nilalang. Bagaman hindi niya alam kung paano ito nagawa ng kanyang mga kalaban, minabuti niyang ituon ang kanyang wisyo sa nakaambang digmaan. Makalipas pa ang ilang minuto, bigla namang nabaling ang kanyang atensyon sa isang matandang babae nang masipat niya yung naglalakad papalapit sa pinto. Sinundan din yon ng matandang lalaki na paulit-ulit nagpapalipad hangin ng mga usal sa paligid. Pagkatitigan nila ng lalaking yon, narinig naman niya yung mag-uwika ng, "Hindi ikaw ang aming pakay. Nasaan ang anak ni Corazon? Alam kong kasama mo siya. Ilabas mo siya!" Dahil sa sinabi nito, nanatiling tahimik lang naman si Tadag. Ni katiting na interes para kausapin ng nilalang na yun ay wala siyang nararamdaman, kung kaya't minabuti niyang ituon na lamang sa paghahanda ang kanyang wisyo. Maya-maya pa, nang mapagtanto naman ng matanda na wala siyang balak sumagot, muli nitong inulit ang tanong sa kanya. Sa punto ding yon, ramdam na niya ang pag-aangil ng matanda na parabang hindi na nito maatim ang kanyang ginagawa. Pagsilay ni Tadag na unti-unti nang namumula ang mga mata nito, agad naman siyang lumabas ng pinto habang dahan-dahan niyong sinasarado. Matapos niya yung gawin, tinanong naman niya ang matanda kung ano ba ang pakay nito sa pamilyang naninirahan doon. Bagaman alam na niya ang rason, napilitan pa rin siyang magtanong sa paniniwalang di hamak na mas malalim ang kaalaman nito pagdating sa bagay na kanilang hinahanap. Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, walang pagdadalawang isip naman itong inilahad sa kanya kung ano ang nilalaman ng hinahanap nitong baul. Ayon dito, magmula noong nabalitaan nilang yumao na ang manggagamot na yon, pilit nilang hinanap ang lahat ng gamit nito. Buong buhay kasi ng manggagamot, ibinuhos nito sa pakikipaglaban sa kanilang mga kauri. Naniniwala ang pangkat ng mga aswang, marami yung nalikom na mga gamit, gawa ng kapag nakakagapiyo ng kanilang kauri, halos kinukuha ng manggagamot ang lahat ng bagay na maaari nitong mapakinabangan. Sa loob ng mahabang panahon, lahat ng mga kagamitang importante sa kanilang pamumuhay ay nagawang malikom ng manggagamot. Kahit ang mga armas ng mga mandirigmang nasa ibang angkan, nagawa rin itong makuha. Dahil dito, napilitan silang yon ay katakutan kahit yon ay isang hamak lamang na albularyo. Mariin din itong pinatotohanan na sa bahay na yon inilibing ng anak ng manggagamot ang lahat ng armas na kanilang hinanap. Yon ang rason kung bakit patuloy silang gumagambala sa lugar na yon. Dagdag pa nito na hindi titigil ang kanilang grupo hanggat hindi nila nakukuha ang kanilang gusto. Matapos namang marinig nila Tadag ang sinabi nito, hindi naman siya nag-alangang sumagot sa nilalang ng, "Hindi kayo titigil na makuha ang inyong gusto kahit kapalit pa ang mga buhay ninyo? Makiramdam kayo mga Ginoo. Baka sakaling maintindihan ninyo ang sitwasyong kinakaharap nyo." Kasabay ng pag-uwi ka ni Tadag
ay ang pagparamdam naman niya sa mga ito ng kanyang presensya. Pag-ihip niya ng mga pantigalpong usal sa paligid, kitang-kita naman niya ang pagkasindak ng iilan nitong mga kasama, hudyat na hindi gaano kalakasan ang tinataglay nitong karunungan. Dahil sa kanyang mga nasilayan, mas naging kampante na siya para makipaglaban kahit nag-iisa. Lumipas pa ang ilang minuto, dala ng paninindigan ng mga aswang, napilitan niyong makipaglaban kay Tadag. Sa isip-isip ng mga ito, di baling mamatay ng lumalaban kaysa umuwi ng punong-puno ng kahihiyan. Maya-maya pa, nang masipat naman niya ang matandang bumalik sa anyo nitong isang kalabaw, agad naman niyang hinugot ang kanyang latigo habang nilalapatan nito ng usal ng arkanghel. Inilapat niya din ang dulo nito sa kanyang singsing upang makakuha yun ng basbas ng kaptan. Pagsilay niya sa dambuhalang kalabaw na papasugod na sa kanya, buong puwersa naman niyang iwinasiwas ang kanyang latigo sa lupa at walang pagdadalawang isip itong hinataw. Nang lumapat sa katawan ng kalabaw ang kanyang latigo, halos sumigaw lang naman ito habang kitang-kita niya ang animoy pagliyab ng balat nito. Sa sobrang tindi ng pag-ataking ginawa noon ni Tadag, hindi na nagawang makausad ng kalabaw na yon at hindi naglaon, tuluyan na din yung bumagsak sa kanyang mga paa. Bagaman naghihirap na ito, pilit pa rin yung gumagapang papalapit sa kanya habang patuloy na umaangil. Dahil sa pangyayari, napilitan naman ng iba pa nitong mga kasama na pagtulungan siya. Sa isang iglap, sumiklab ang digmaan sa lugar na siya namang buong tapang niyang hinarap. Kahit ramdam ni Tadag na napapaligir na siya ng mga aswang, ni katiting na pagkasindak wala siyang naramdaman. Sa katunayan, imbis na matakot siya, tila bang nasisihan siya sa labanan. Maya-maya pa, nang maramdaman naman ng mga aswang na hindi kakayanin ng mga lakas nila ang puwersa ni Tadag, napilitan silang umatras habang mariing pinag-iisipan ang kanilang susunod na hakbang. Kahit alam ng mga itong maaaring ikapahamak yun ng kanilang mga buhay, wala silang pagpipilian dahil nakatatak na sa kanilang isipan ang bangkay ng dalawang matandang kaanib ng kanilang angkan. Para maipaghigante ang pagkamatay ng mga ito, kinakailangan nilang dalhin sa kanilang pugad ang ulo ni Tadag. Habang pinagmamasdan naman niya ang paghihirap ng mga nilalang na yon, muli niya itong inabisuhan na wala itong mapapala sa kanilang ginagawa. Dagdag pa niya na kung ipagpapatuloy lamang nila ang pag-atake sa kanya, mapipilitan din siyang isunod ito sa matandang una niyang binuwian ng buhay. Matapos namang marinig ng mga nilalang ang kanyang sinabi, nanatili pa rin yung porsigido sa kanilang mga desisyon. Sa muling pag-atake ng mga ito, wala nang nagawa si Tadag kung hindi paslangin ang unang aswang na kanyang nakita. Hindi niya na yun binigyan pa ng pagkakataong lumaban nang sa gayoy masigurong hihina ang grupo nito bago pa man siya masalisihan. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalaban, kitang-kita na niya ang panghihina ng mga aswang. Hindi naglaon, nang maabot na ng mga ito ang kanilang hangganan, nagdesisyon na yung umatras papalayo. Hindi na din yun sinundan ni Tadag sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na walang magbabantay sa bahay na kinaroroonan ng mga gamit na nais nilang makuha. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, agad naman niyang hinila ang bangkay ng mga aswang papalayo sa tahanang yon. Para mawala ang mga bakas nito, minabuti niyang kausapin ng lalaking kanyang tinulungan ukol sa naisip niyang plano. Iisa lang kasi ang paraan para mawala ang bangkay ng mga aswang, at yun ay ang kinakailangan nilang ilibing ito sa lupa. Alam ni Tadag na kukonsumo yun ng kanilang mga oras, subalit wala silang pagpipilian. Pagpasok niya sa loob ng bahay, bumungad naman sa kanya ang lalaking abalang-abala sa paghuhukay. Nang magkatitigan silang dalawa, minabuti niyang bumaba rin doon upang tulungan ito.
Habang binubungkal nila ang lupa, doon niya napag-alaman na kinakailangan nilang maghukay ng halos 12 metro papailalim para lamang matagpuan ang mga bagay na kanilang hinahanap. Nang marinig naman yon ni Tadag, nagdesisyon siyang unahin na muna ang paglibing sa mga aswang nang sa gayoy hindi ito makita ng mga taong mapapadaan sa lugar. Labis kasi niya yung ikinakabahala, lalo pat marami ng grupo ng mga albularyo ang nagsakripisyo, maikubli lamang ang katotohanan sa likod ng matalinhagang mundo. Naniniwala si Tadag na ang pagpapanatili sa inosenteng kaisipan ng mga ordinaryong tao ang magdudulot ng kapayapaan sa bawat lugar na pinagtitirhan ng mga ito. Halos hindi niya maisip kung ano ang mangyayari sa oras na matuklasan ng mga ito ang katotohanan sa likod ng mga aswang at iba pang mga nilalang na kasama nilang namumuhay. Mariing din niyang pinanindigan na ang bawat istorya ay merong katotohanang pinagmulan. Karamihan sa mga katotohanang yon ay nalimot na ng tao, habang ang iba naman pilit itinatago ng iilan sa mundo. Lumipas pa ang ilang minuto, nagdesisyon silang unahin na muna ang paglibing sa bangkay ng mga aswang. Kampante naman silang lisanin ng bahay na yon, lalo pat bago nila yun iwan, sinigurado muna ni Tadag na nababalot yon sa mga buhay na salita at mga sabulag. Nasisiguro niyang hindi yun basta-bastang matutuklasan ng mga aswang, maliban na lamang sa mga nilalang na nagtatangan ng malalalim na lihim na karunungan. Sa pagdating nila sa pinagtambakan niya ng mga bangkay, dali-dali naman nila yung hinila patungo sa tabi ng sapa. Doon nila napagdesisyon ng ilibing ang mga nilalang na yon, gawa ng di hamak na mas malambot roon ang lupa. Habang nasa kalagitnaan ng gabi, naging abala naman sila Tadag sa paghuhukay. Wala silang dalang sulo at ang tanging liwanag na gumagabay lamang sa kanila ay ang liwanag na nanggagaling sa buwan. May mga pagkakataon ding nakakasilay siya ng mga lumilipad na nilalang, pero hindi niya na yun gaanong pinagbibigyan ng pansin. Maya-maya pa, nang ilang metro na ang nahukay nila, bahagya naman siyang natigilan nang makasilay siya sa sapa ng isang babaeng kumakaway sa kanila. Alam niyang engkanto ang nilalang na yon, pero pakiramdam niya meron yung mensaheng ipinapaabot sa kanila. Nang hindi na niya maatim ang kanyang mga nakikita, minabuti niyang magpaalam sa kanyang kasama. Kahit alam niyang nababahala ang lalaking yun sa pag-alis niya, minabuti niya pa rin puntahan ang engkantong kanina pang nagpaparamdam. Basta, huwag kang aalis dito. Sandali lang ako. Gawin mo lang dyan ang trabaho mo. Wika ni Tadag, pag-ahoy niya sa balon na kanilang ginawa. Dahil sa kanyang sinabi, wala namang nagawa ang lalaki kundi ang magpatuloy sa paghuhukay. Para hindi na yun matakot ng husto, inabisuhan niya yung iwasang pagmasda ng mga bangkay na nakatumpok sa gilid ng kanilang pinaghuhukayan. Makalipas pa ang ilang minuto, habang binabagtas na niya ang daan, mas lalo pang lumakas ang pagpaparamdam ng nilalang sa kanya. Nang marating niya ang kinaroroonan nito, doon bumungad sa kanya ang isang magandang babae na nakalutang sa ere. Meron yung kasakasamang pusa na halos gaaso na ang laki. Pagturo nito sa malalim na parte ng sapa, bigla namang bumulong sa kanya ang babae na sumisid roon. Alam ni Tadag na may nais siyang ipakuha sa kanya, kung kaya't hindi na siya nagdalawang isip pa na yun ay sundin. Sa pagsisid niya sa ilalim ng sapa, ramdam na ramdam niya ang lamig ng tubig at kapayapaan sa paligid. Maya-maya pa, nang marating na niya ang pinakailalim nito, doon niya nasilayan ang isang supot na nakatali sa bato. Pagkuha niya rito, tumambad sa kanya ang isang libretang gawa sa balat ng hayop. Bagaman hindi niya masipat ang nilalaman nito,
Malakas ang kanyang kutob na meron yung kaugnayan sa mga buhay na kataga. Nang akmang aahon na siya, bigla naman siyang napasilay sa kanyang paa nang maramdaman niyang meron doong humawak. Pagsilay niya dito, tumambad sa kanya ang isang napakaitim na nilalang na halos hindi na niya masilayan. Halos ilang minuto din siya doong nagpupumiglas hanggang sa dumating ang puntong nagawa na niyang makawala mula sa pagkakahawak nito. Pagdating niya sa ibabaw ng sapa, doon tumambad sa kanya ang babae at ang pusa na nakangiti sa kanya habang unti-unting naglalaho. Alam ni Tadag na nagawa na nito ang kanilang trabaho kung kaya't wala na yung dahilan pa para manatili sa mundo ng mga tao. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, doon niya unti-unting pinagmasdan ng libretang kanyang nakuha. Pagtapat niya nito sa liwanag ng buwan, nasipat niya ang mga katagang merong kaugnayan sa mutya ng apoy. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagbabasa, bahagya naman siyang natigilan nang marinig niya ang boses ng lalaki na tumatawag sa kanya. Marahil ay nagawa na nito ang kanilang trabaho kung kaya't dali-dali naman siyang tumungo sa kinaroroonan nito. Pagdating niya sa hukay na kanilang ginawa, nasipat niyang angkop na ang lalim nito para paglibingan ng mga bangkay. Ginoong Tadag, saan ho ba kayo pumunta? Kanina ko pa kayo hinahanap eh. Alam niyo ba, 2 oras ka nang nawala. Akala ko nga iniwan niyo na ako rito eh. Bungad na wika ng lalaki pag-ahon nito sa hukay. Nang marinig naman ni Tadag ang sinabi nito, hindi naman niya maiwasang mag-isip gawa ng papaanong ilang oras na siyang nawawala. Minuto pa lang naman ang kanyang itinagal sa ilalim ng sapa. Upang hindi na nila pag-isipan ng tungkol roon, nagpanggap na lamang si Tadag na sinasadya niya ang kanyang pagkawala. Matapos namang marinig ng lalaki ang naging dahilan niya, minabuti na nilang ipagpatuloy ang kanilang ginagawa. Halos ilang oras na din kasi yung nababahala sa mga bangkay, gawa ng pakiramdam nito anumang oras maaari yung bumangon. Sa pagsapit ng 2:00 ng madaling araw, natapos na nga nila ang kanilang gawain. Medyo natagalan din sila, lalo pat naging pahirapan ang pagbaon nila ng mga bangkay, gawa ng kinakailangan nito ng sapat na lalim para hindi yun umalingasaw. Maya-maya pa, nang makabalik na sila sa bahay nito, agad naman nilang ipinagpatuloy ang kanilang naiwang gawain. Napapagod man, pinilit nila ang kanilang mga sarili sa kadahilan ng limitado lamang ang kanilang oras sa pagkuha ng mga gamit. Hindi yun maaaring abutan ng hapon ng Biyernes, lalo pat kasagsagan yon ng kalakasan ng kanilang mga kalaban. Pagputok ng bukang liwayway, doon na nila nasilayan nila Tadag ang isang baul sa ilalim ng bahay. Bagaman nabubulok na ang mga kahoy na parte nito, labis naman ang pagpapasalamat ng lalaki nang masipat nitong nasa maayos pang kalagayan ang mga libreta at iilang kagamitan ng yumao niyang ina. Matapos naman nila yung may ahon sa hukay, dali-dali naman nila itong isinilid sa isang maliit na bayong. Minabuti rin nila Tadag na huwag pag-usapan ng tungkol sa mga bagay na yon, sa kadahilan ng kahit wala na ang mga aswang, nasisiguro pa rin niyang maraming mga tenga ang nakikinig sa labas ng bahay na yon. Makalipas pa ang ilang minuto, agad naman sila doong umalis para bumalik na sa lupain ni Tadag. Sa pagbagtas nila ng daan, maigi naman niyang pinakikiramdaman ng buong paligid sa paniniwalang may sumusunod sa kanila. Pagdating nila sa sentro ng baryo, bahagya naman niyang itinigil ang sinasakyan nilang kalabaw nang masipat niya ang merkadong napakaraming abalang tao. Sa unang tingin mapagkakamalan mong ordinaryo lang ito, subalit kung susubukan mong pakiramdaman ang mga espiritual na presensya ng mga taong naroon, doon mo malalaman na merong nangyayaring kakaiba sa lugar na yon. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid,
Bigla naman siyang hinawakan ng lalaki sa kanyang balikat, sabay sabi ng, "Bakit ho, Ginoong Tadag? May bibilhin ka ba? Akala ko ba nagmamadali tayo?" Dahil sa sinabi nito, agad naman niya yung pinatahimik sabay sagot ng, "Shh! Huwag ka maingay." Matapos niya itong mailahad sa lalaki, muli niyang ipinagpatuloy ang pagbagtas ng daan habang maiging pinakikiramdaman ng kabuuan ng lugar. Maya-maya pa, nang makaamoy na siya ng kakaiba, doon nila napansin ang dahan-dahang pagtigil ng mga taong naroon sa merkado. Pagsilay ng mga ito sa kanilang kinaroroonan, agad namang pinatakbo ni Tadag ang sinasakyan nilang kalabaw. Inabisuhan din niya ang lalaki na huwag nang ibabalik ang tingin sa lugar upang magawa nila yung mailigaw. Nang makalayo na sila sa baryong yon, labis naman ang kanyang pasasalamat gawa ng hindi sila nasundan ng mga nilalang. Habang nagpapahinga sila sa lilim ng isang maliit na puno, naitanong sa kanya ng lalaki kung ano ang nangyari. Ayon kay Tadag, karaniwan ang nangyayari ang ganoong kaganapan sa mga baryong laganap na ang kasamaan. Naniniwala si Tadag, simbahan na lamang ang nag-iisang lugar na ligtas sa baryong yon. Mariin niya ding inilahad sa lalaki, mas ligtas pang manatili sa bahay nito kumpara sa baryo. Dagdag pa niya na, hanggat walang manananahang albularyo sa baryong yon, patuloy na lalaganap roon ang presensya ng mga aswang at mambabarang. Maswerte pa rin kayo. Isipin mo, ilang dekada na kayong naninirahan doon, pero walang naglakas ng loob na kayo'y gambalain. Duda ko, bago namatay ang nanay mo, meron itong iniwang pangontra sa bahay niyo. Maaaring nabasag na ito, kaya na may natuntunan ng mga aswang ang kinaroroonan ng mga gamit nito. Malakas ang kutob ko, ang pagkasira ng baul na kinalalagyan ng mga libreta ang dahilan kung bakit naamoy ito ng mga aswang sa bahay ninyo. Paliwanag ni Tadag sa lalaki. Dagdag pa niya na, nakakamangha ang ganoong uri ng pangontra gawa ng umabot yun ng ilang dekada. Bibihira lamang ang mga albularyong nakakagawa nito sa kadahilan ng kinakailangan yun ng ilang taong pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon. Matapos naman yung mailahad ni Tadag, wala namang naisagot ang lalaki sa kanya. Maya-maya pa, pansamantalang naantala naman ang pag-uusap nila nang makapasok na sila sa lupain ito. Pagsilay ni Tadag sa kanyang tahanan, dali-dali naman silang sinalubong ng kanyang mga tauhan. Mabilisan itong dinala ang mga natitirang parte ng baul sa loob, kasama ang bayong na pinaglagyan nila ng mga nakuha nilang libreta. Makalipas pa ang ilang minuto, nasipat naman ni Tadag si Tandang Ibok. Paglapit nito sa kanila, agad naman itong inilahad kung bakit wala roon ang mga tauhan niya. Ayon sa matanda, maaaring hapon nang nakauwi ang mga ito, gawa ng abala pa yon sa paghahanap ng mga mutsyang napupusuan nilang kunin. Dagdag pa ng matanda na, si Manong Kamat wala pa ring paramdam sa kanila magmula nang umalis ito sa lupain niya. Hindi naman nag-aalala si Tandang Ibok para sa kaligtasan nito, lalo pat hindi rin biro ang mga pinagdaanan ni Manong Kamat bago marating ang ganoong estado. Mariin din itong inilahad kay Tadag ang matinding hangarin ng matandang albularyo kung bakit nais nitong makuha ang mutya ng kampana. Sa pagpapatuloy ng pag-uusap nilang dalawa, napag-alaman ni Tadag ang plano ng mga tauhan niya. Inilahad din sa kanya ni Tandang Ibok na lahat ng mutsyang nais nitong makuha ay merong kaugnayan sa bawat isa. Nagbabala kasi ang mga antingerong yon na gumawa ng isang malawakang ritual kung saan isasakripisyo nila ang kanilang mga mutya para magapi ang puwersa ng kuba. Pasensya ka na, Tadag. Ilang beses ko silang pinigilan pero sadyang hindi sila nakinig. Labis silang nababahala sa kakayahan ng bertud ng Agaras. Hindi nila inisip ang kaya nating gawin
kung tayo ay magtutulong-tulong. Wika ni Tandang Ibok.